Sige po, tayo ay manalangin muna. Wait lang po, share ko muna po yung ating slide. Okay, ang topic po natin ngayon. Nakikita niyo po ba anong nasa screen? Kita niyo po ba kung anong nasa screen? Kayo po. Hindi niyo nakikita yung PowerPoint ko? Wala po. Ay, okay. Bakit kaya wala pa rin? Ayan po, Ayun. Okay po. Meron na po. Meron na. Ayan Opo. po. Ayun. So, ang ating pag-uusapan po ngayon ay special revelation. Kaya lang, hindi ko makita ang sarili ko. Bakit kaya? Pag nag-ano ako. Kaya itong Medyo makita. Pray po muna tayo. Opo. Pray muna. Wait lang po, ayusin ko lamang po. Kaya hindi lumalabas ang Sa amin po, nakikita po namin kayo. Pero yung PowerPoint po. At saka PowerPoint. May PowerPoint na ho. Opo, special revelation and inspiration. Bakit kaya ako ang hindi lumalabas? Ay, pag inaano ko to, alay po para at least. Bakit kaya? Okay, let's pray para at least. Let's pray, Sis Mirna. Okay. Atin pong ihanda ang ating mga puso at isip sa gabing ito na panimulan po natin sa panalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, minsan pa, Panginoon, salamat sa ibinigay mo sa aming pagkakataon na magkatipon-tipon upang pangunahan ng aming Professor Pastor Danal ang aming pag-aaralan sa gabing ito. Diyos, iyo nga pong saliksikin ng bawat puso namin, iyo pong ihanda, lagyan ng tunay na kalinisan na nagmumula sa iyo upang mag-sink in po ang lahat ng aming pag-aaralan. Maraming salamat po, Panginoon, na inihanda mo na po ang bawat isa sa amin. Salamat po sa spirit of interest na ilalagay mo sa bawat puso namin, at because of the certificates, but because we want to learn the importance of theology, Panginoon, pasimula ng aming subject. At salamat po, Panginoon, na sa Banal na Espiritu Santo, siya ang aming kasama na maglilid sa amin sa gabing ito. Tulungan mo po kami, O Diyos, na bigyan ng internet na maayos, klaro, hanggang sa katapos-tapusan po ng aming pag-aaralan sa gabing ito. Tunay na ikaw ang aming naparangalan. Sa tuwing na kami ay matututo, O Diyos, patuloy mong ibaba ang aming mga sarili at lalo kang mahayag sa aming mga buhay, sa aming lahat ng ginagawang paglilingkod para sa iyo, O Diyos. At dalangin ko, Lord, hindi lamang kami ang matuto, bagkus, Lord, sa lahat ng maaabot ng gawain ito, Panginoon, pagpalain mo po. Salamat po, ihanda mo po ang bawat isa sa amin sa gabing ito, lalo na po ang aming tagapagturo. Salamat, Banal na Espiritu, ikaw maglilid sa kanya. Salamat sa klarong salita, sa klarong isip, sa klaro na lahat ng aming pag-aaralan, Panginoon. All this, Lord, we pray in Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Lord. Yun. Ito ang problema ko. Wait lang Ang problema ko, kapag nilalabas ko ang PowerPoint ko, ay hindi ko kayo makita. Pero last week kasi, nakikita ko. Sis Mirna, try kong ikaw ang magtaga-tanggap nung Pastor, hindi ko pa po na-try yun eh. Yung mag-a-admit lang? Mag-a-accept? Oo. Opo, hindi ko pa po na-try yun, and besides, I'm at work. Okay. Sige. Okay po. Thank you po sa unawa. Okay. So, sandali lang po Okay, so good evening everyone. Good evening po.
Welcome po sa ating pag-aaral at mag-review muna po tayo. Reviewin natin yung topic natin last week. Ano po ang naalala niyo sa topic natin? Sino po ang pwedeng mag-share? Ang topic natin last week ay sources of theology. Magbubukas ako ng isang Sino po ang gusto mag-share? Ang topic natin last time ay sources of theology bago tayo go sa ating pag-aaral ngayon. Ang pastor si Sister Mirna po. Ang pinaka remain po sa aking puso ay ang general revelation po na kung saan assignment din po namin. Opo. So, May nagpasa doon na po. sa akin, isa pa lang. Paki-ano naman po kasi yung yung email saan po ba ipapasa? Pwede nyo naman ipasa sa akin sa ano. Hindi Pwede pa nyo po naman tayo friend eh. Okay po, hanapin ko po mamaya. Mamaya po Makikipag-friend na lang po ako sa inyo mamaya. Okay po. Anyway, yung tungkol po sa general revelation na hindi po nun sakop dahil doon hindi po nun sakop ang kaligtasan. Pinapakita po sa general revelation na tayo pong mga tao ay wala nang maidadahilan para sabihing walang Diyos sapagkat ipinakita ng Diyos ang kanyang pagiging Diyos sa isa po doon ay ang kanyang pagkakalikha po ng mundo at ng mga natures. Yun po yung pinaka tumatak po sa akin. Thank you po. Meron pang nais mag-share? Meron pa bang nais yun. Hello, check. Sige lang po habang nag-aayos po tayo ng ating PowerPoint. Yun. Okay. Pastor Joel, mag-study ka ba sa online? Yes. Oo, kasi hindi ko alam kung paano ka ipapasok sa ikaw sana ang magtaga-admit eh. Kasi paano ba? Paano ba to ikaw ang Pindutin mo lang yung may nakalagay Pangalan mo. dyan. Pangalan Pindutin mo mo. yung co-host. Co-host. Saan ko siya kukuhanapin? Hindi, okay na. Na-admit ko na. Okay ka na? Na-admit ko na. May nalabas na sa akin. Sige, ayan, may mga pumapasok. Okay, sige. Kasi pag nagbubukas na ako ng PowerPoint, hindi ko na makita ang loob eh. Ayan, co-host. Yan, paki-admit na lang. Okay. Okay. Okay, sige. Pakilagay lang ng mga name. Pagka walang name, hindi ko i-admit kasi baka mapasukan ng file. Oo nga po pala, ano? Pakilagay ang name. Oo, nung nakaraan po kasi nangyari na sa atin, mga kapatid, ano? Nung nakaraan, actually, nung season 2 natin, may isa pong nag-attend sa atin. Sorry po, baka nandito siya sa online, ano? Medyo nakahubad po siya ng damit. So hangga't maaari po, maiwasan natin na nakahubad. O kaya ano po kayo ng webcam para at least alam po natin kung anong nangyayari. I mean, hindi po namin kayo makikita. Okay, meron pa bang nais mag-share? Para meron pa tayong 9 minutes. Hindi ko po kasi makita yung ibang hindi ko alam kung bakit nagbago ang sistema ng aking yun. Sana makita ko kung paano. Okay.
Yes. Papatungan ng cellphone. Okay. So, wala na po. Wala na bang nais siguro pag may magtatanong, ano po, katulad last time, tinataas po yung kamay. Last time po, tinataas yung kamay eh. So, ganun po ang gagawin natin para at least makikita namin kung sino yung okay po. Yun. Linaw. Okay, so kung wala na ba mag-share last time about yung dalawang topic natin, pinag-usapan natin is sources of theology. Yan yung pinag-usapan natin nakaraan. At the same time, pinag-usapan din natin yung general revelation. Ano po? So, naalala nyo ba ang ibig sabihin ng prolegomena? May nakaalala ba kahit maiksi lang? The foundation of theology. Yung pinaka-shortcut natin about prolegomena. Pinaka-shortcut. Yung natin, explanation na natin na napaka-iksi lang nung explanation natin about prolegomena. The study of the foundation of theology. Okay. So, meron pa ba? Ano? Ay, welcome po. Sige po. Napuputol po kayo, Sir Jaime? Yun. Baan? Nawawala po kayo. Sige. Maya-maya siguro gaganda na ang inyong connection. Sige po, let's start sa ating topic ngayon, which is this wait lang. Okay, ang ating topic ay special revelation po, ano? And inspiration po ang ating pag-uusapan ngayon. So, bago po natin simulan yung pag-aaral tungkol po sa special revelation ay sorry po, lilipat ko lang para at least nakikita ko ang okay. So, magsimula muna tayo sa isang tanong. Yan. So, paano natin malalaman ang isang tao kung hindi siya mismo ang magpapakilala sa atin? Yan yung unang tanong natin. Maaari tayong manghula, batay sa kilos ng tao na yon, sa pangalan, o kaya yung mga bagay na naririnig natin tungkol sa kanya. Ngunit ang tunay at malalim na pagkakilala ay nangyayari lamang kapag ang tao mismo ay kusang nagbukas at nagpahayag ng kanyang sarili. So, ganito ang ating relasyon sa Diyos. Ang tao ay maaring tumingin sa kalikasan, sa kasaysayan, at sa sariling karanasan. Makakita tayo ng mga palatandaan tungkol sa Diyos. Ngunit, para makilala natin siya ng malinaw, makilala natin yung kanyang karakter, yung kanyang kalooban, yung paraan ng pagliligtas. Kailangan niyang ihayag yung kanyang sarili sa atin. So ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na pag-aralan ang special revelation. Hindi tayo iniwan ng Diyos o hindi iniwan ng Diyos ang sangkatauhanan na maghanap na lamang sa dilim o kumbaga ikaw na bahala ka na, parang ganun ang kaisipan ng tao na iniwan na lamang tayo ng Diyos. Bahala tayong maghanap ng mga paraan kung paano natin siya makikilala. Pero hindi ganun ang naging sitwasyon. Siya mismo ang gumawa ng paraan upang ipakilala ang kanyang sarili. Lalo na sa pamamagitan ng kanyang salita at sa ganap na
pagpapahayag kay Jesus Christ. Malinaw po ba ang aking boses? Amen. Okay, salamat po. Ngunit may isang mahalagang tanong. Ito yung pangalawang mahalagang tanong. Paano natin matitiyak na ang nakasulat sa kasulatan ay tunay na salita ng Diyos? Dito naman na pumapasok ang doktrina ng inspiration. Ano? Ang banal na espiritu ang gumabay sa mga manunulat ng Biblia para yung kanilang isinulat ay tunay na mula sa Diyos. Habang ginagamit pa rin yung kanilang sariling personalidad, yung estilo, yung karanasan. Kaya sa pag-aaral po natin ngayon, hindi lamang natin tinitingnan kung paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili, kundi paano niya tiniyak na ang kanyang mensahe ay naipasa sa atin ng tama at may otoridad. Bilang mga nag-aaral po ng ng theology at mga naghahanda sa ministeryo, mahalagang maunawaan natin ito. Sapagkat ang ating pag-aaral po, ang ating pangangaral, ang ating pagtuturo at ang pananampalataya ay nakasalalay sa isang pundasyon. Ang Diyos ay nagsalita at ang kanyang salita ay mapagkakatiwalaan. So let's go to the objectives in studying the special revelation. Ano po? Number 1, to understand how God reveals Himself to humanity. Matutunan kung paanong ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. So, hindi natin makikilala ang Diyos ng lubusan sa pamamagitan lamang ng sariling pag-iisip o kaya ng ating karanasan. So, kailangan niyang siya mismo ang magpakilala sa atin. Sa pag-aaral po ng special revelation, mauunawaan natin na ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. Yung mga gawa sa kasaysayan at higit sa lahat sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So hindi tayo umaasa lang sa sariling opinyon tungkol sa Diyos. Hinahanap natin ang katotohanan mula sa kanyang ipinahayag na salita. So pangalawang objective, to know why the Bible is trustworthy and trustworthy Word of God. Maunawaan natin kung bakit mapagkakatiwalaan ang Biblia bilang salita ng Diyos. So ang layunin nito ay makita natin na ang Biblia ay hindi lamang aklat na isinulat ng tao tungkol sa Diyos. Ito ay salita ng Diyos na ipinagkaloob sa atin dahil ito ay galing sa Diyos. Ito ay may otoridad upang turuan tayo tungkol sa pananampalataya, kaligtasan at tamang pamumuhay. Kapag may tanong tayo, may desisyon o kaya may hamon sa buhay, may mga problema, no? Ang kasulatan ng ating pangunahing batayan ng katotohanan. So pangatlo, to understand how the Holy Spirit guided the scripture. No? Maunawaan kung paano ba ginabayan ng banal na espiritu ang mga manunulat ng Bible. Ang inspiration po ay nagtuturo na ang Diyos ang pinagmula ng mensahe ng Biblia. Ginamit niya yung mga taong sumulat nito, ang kanilang personalidad, estilo at karanasan. Ngunit, ginabayan sila ng espiritu, ng banal na espiritu, para ang kanilang isulat o yung kanilang sinulat ay maging tapat na salita ng Diyos. Kaya pinagtitiwalaan natin yung Biblia dahil ang Diyos ang kumilos upang tiyakin ang kanyang mensahe ay maipapahayag ng tama. Pang-apat, to appreciate the importance of God's word in our Christian life and ministry. Sumapahalagan ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay at paglilingkod. Hindi lamang natin pinag-aaralan ang Biblia para magkaroon ng kaalaman. Ang layunin ay para baguhin ang ating puso, pag-iisip at ang ating pamumuhay. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng gabay sa ating kabanalan
at ministeryo. So bilang mga Kristiyano at mga naglilingkod, hindi lamang natin itinuturo ang salita ng Diyos, kailangan din natin itong isabuhay. Panglima, nasa objective pa rin tayo mga kapatid, to equip us to teach and defend the truth of Scripture. Maging handa tayo na ipaliwanag at ipagtanggol ang katotohanan ng Biblia. Sa panahon ngayon, maraming pananaw at katuruan ang kumo-question sa autoridad ng Biblia. Ang pag-aaral po ng special revelation at inspiration tumutulong sa atin para magkaroon ng matibay na pundasyon upang maipaliwanag kung bakit ang kasulatan ay tunay na salita ng Diyos. So tayong mga tagapagturo at mga lingkod ng Diyos, dapat nating ipahayag at maipahayag ang salita ng may katapatan at may kumpiyansa. Confidence dapat. So hindi batay lamang sa sariling ideya, kundi ayon sa ipinahayag ng Diyos. Punta tayo sa ating topic, special revelation. Is there anyone na pwedeng bumasa nitong explanation ng special revelation? Sige po. Amen. Go ahead po. Special revelation is the knowledge of God that is given directly through supernatural means, especially for salvation, which cannot be known through general revelation alone. Yan. So ang special revelation ay paraan ng Diyos para personal niyang ipakilala ang kanyang sarili sa atin. Hindi natin kayang malaman ang lahat tungkol sa Diyos gamit lamang ang ating sariling isip, ang ating obserbasyon, o kaya yung mga bagay na nakikita natin sa mundo. Kaya ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan upang ipakita kung sino siya at kung paano tayo makakalapit sa Kanya. So halimbawa, kapag tumitingin tayo sa magandang nilikha ng Diyos, yung kalikasan, yung bituin, yung design ng buhay, nakita natin yung design ng buhay, sabi nung science, kapag hinimay-himay mo raw yung katawan ng tao, tapos pinaglinya-linya mo, umaabot ng 8 kilometer. So yan yung kanilang mga explanation sa detalye ng katawan ng tao. So sa pamagitan nito, malalaman natin na may isang makapangyarihang may likha. May isang creator. Kaya lang, hindi natin malalaman mula roon na tayo ay makasalanan. At kailangan natin ng tagapagligtas. Hindi rin natin malalaman na si Jesus Christ ang namatay at muling nabuhay para sa ating kasalanan o para sa ating kaligtasan kung hindi ito ipinahayag ng Diyos. So dito mahalaga ang special revelation. Dahil sa pamagitan po ng Biblia at ng Panginoong Hesus, sinabi ng Diyos na ang mga bagay na kailangan nating malaman tungkol sa Kanya, sa ating kalagayan bilang makasalanan at sa paraan ng kaligtasan. So ang halaga nung Bible, At napakita naman natin at nabasa natin sa Biblia na ang Panginoon talaga ay klarado yung kanyang mga itinuturo. Nagkakaroon sila ng debate minsan dahil doon sa maling pagkakaintindi sa Old Testament tsaka sa New Testament. So ang general revelation po ay nagpapakita na may Diyos. Pero ang special revelation ang nagsasabi kung sino ang Diyos at paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Kanya sa pamagitan ni Kristo. Punta tayo sa definition. Yan. Sabi diyan, Hebrew chapter 1 verse 1 to 2. In the past, God spoke to our ancestor through the prophets at many times and various ways, but in these last days, He has spoken to us by His Son. So, dito po, ang special revelation ay ang personal at tiyak na pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili para makilala siya ng tao, lalong-lalo na yung kanyang plano ng kaligtasan. Hindi lamang ipinakita ng Diyos na siya ay umiiral. Ipinahayag niya kung sino siya, ano ang kanyang kalooban,
at paano tayo may babalik sa tamang desisyon sa Kanya. So ang Hebrew chapter 1 verse 2, chapter 1 verse 1 hanggang 2, sabi rito, kung babasahin ko sa Tagalog, meron tayong Tagalog dito eh. Nung una, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa pamagitan ng mga propeta ng maraming ulit at sa iba't ibang paraan. Ngunit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa pamagitan ng kanyang anak. So ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay hindi isang Diyos na tahimik o malayo. Siya isang Diyos na nagsasalita at nagnanais na makilala ang kanyang nilalang. Noong panahon ng lumang tipan, pinahayag ng Diyos yung kanyang sarili sa pamagitan ng di ba, ng mga propeta. Pinapatay yung mga propeta noon, Pero sila ang ginagamit ng Diyos sa pamagitan ng mga pangitain. Ang dami nating nabasang mga pangitain sa pamagitan ng mga pangako at yung pinakamaganda dito, yung gawa ng kasaysayan. So ang pinakamataas na anyo ng kanyang paghahayag ay hindi lamang isang mensahe, kundi isang persona. Ano? Ang Panginoong Jesucristo. Meaning, God reveals Himself personally and savingly through His Word, His Son, and divine acts. So personal ang revelation ng Diyos. Hindi lamang siya nagbigay ng informasyon tungkol sa kanyang sarili, ipinakilala niya yung kanyang sarili para magkaroon tayo ng relasyon sa kanya. Halimbawa, so hindi lamang natin nalalaman na ang Diyos ay mapagmahal. Ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng pagpapaalala o pagpapadala kay Kristo. Hindi lamang natin nalalaman na ang Diyos ay banal. Ipinakita niya ang bigat ng kasalanan at ang pangailangan ng pagtutubos. Hindi lamang natin nalalaman na may kaligtasan. Ipinahayag ng Diyos yung daan ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So, ang special revelation po ay saving revelation. Dahil ang impormasyong ito ay hindi lamang para dagdagan ang ating kaalaman, kundi upang dalhin tayo sa pananampalataya at kaligtasan. Wait lamang po, ako yung maglalagay ng Bible. Yan. Okay, tuloy po tayo. Means of revelation. Dito tayo sa means of revelation. May 4 tayong pag-uusapan sa means of revelation, which is the scripture, Jesus Christ, miracles and prophecy, angelic communication. So kapag pinag-uusapan po ang special revelation, mahalagang maunawaan natin na ang Diyos ay hindi lamang nagbigay ng mga ideya tungkol sa kanyang sarili. Siya mismo ang gumawa ng paraan upang ipakilala yung kanyang karakter, yung kanyang kalooban, at yung plano ng kaligtasan. Ang tanong, tingnan ko nga muna. Yan, mamaya. So ang tanong, paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa tao? Sa buong kasaysayan po ng redemption, pagtubos rather, o redemption, gumamit ang Diyos ng iba't ibang paraan upang ihayag ang kanyang mensahe. Yung mga paraang ito po ay hindi magkakahiwalay, kundi nagtutulungan upang ipakita iisang katotohanan. Ang Diyos ay nagnanais na makilala siya ng tao at magkaroon ng buhay sa pamagitan ni Kristo. So narito po yung 4 na paraan ng special revelation. Una, pag-usapan natin scripture, the written word. Sabi dyan, the Bible communicates God's plan of salvation and His will. Burn out daw sa kanila. So, babalik din yan, Pastor. Okay.
Example, God's covenant promises and the gospel. So pag-usapan natin. Ang unang pangunahing paraan ng ang ng special revelation ay ang banal na kasulatan, ano? Sa pamagitan ng wait po. Balikan ko po, ano? Sa pamagitan ng Bible, ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban, yung katangian, yung pangako, at the same time yung plano ng kaligtasan. So ang Biblia ay hindi lamang talaan ng mga pangyayari ng kasaysayan o kaya collection ng mga aral tungkol sa moralidad. Ito ay ang salita ng Diyos na naglalaman ng mensahe kung sino ang Diyos, ano ang problema ng tao, ang kasalanan, at paano isinasagawa ng Diyos ang kanyang pagliligtas. Halimbawa, makikita natin sa Bible ang covenant promises ng Diyos. Tulad nung kanyang pangako kay Abraham at yung katuparan ng mga pangakong ito sa Ebanghelyo ni Christ. So ito yung mahalagang punto. Ang kasulatan ang nagsisilbing permanenteng record ng paghahayag ng Diyos. Hindi tayo umaasa sa sariling opinyon tungkol sa Diyos. Bumabalik tayo sa kanyang ipinahayag na salita. Kaya tayong mga tagapagturo ng salita ng Diyos, ang ating otoridad ay hindi nagmumula sa sariling karunungan, kundi sa katapatan sa kasulatan. Pangalawa, Jesus Christ, the living Word. John 1:14, the Word became flesh and dwelt among us. Christ is the ultimate and fullest revelation. Yan. Okay, so ang pinakamataas at pinakadakilang anyo ng special revelation ay ang persona ng Panginoon. Anong sabi ng John 1:14? Siya ay nagkatawang tao. So anong ibig sabihin? Ang Diyos ay hindi natin nakikita. Ang Diyos na hindi natin nakikita ay ipinahayag niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak. Si Kristo ay hindi lamang nagdala ng mensahe tungkol sa Diyos. Siya mismo yung pinakamalinaw na ng pagpapakita ng Diyos sa tao. Sa buhay ni Christ, nakita natin yung karakter ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig sa mga kasalanan, ang kabanalan ng Diyos, yung kanyang mercy, yung kapangyarihan ng Diyos, lalong-lalo na sa pagliligtas. So, si Christ po yung katuparan ng lahat ng ipinakako ng Diyos sa kasulatan. Kaya ang sentro ng special revelation ay hindi lamang impormasyon tungkol sa Diyos, kundi ang pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ni Christ. Ang tunay po na pag-aaral ng Biblia ay dapat laging humantong kay Kristo sapagkat siya ang puso ng paghahayag ng Diyos. Pangatlo, miracles. Sabi diyan, supernatural acts confirms God's message and authority. So example nito, the plague in Egypt. Christ's miracles, prophecy, and fulfillment. Okay. At so gumamit po ang Diyos ng mga himala at propesya para ipakita ang kanyang kapangyarihan at patunayan ang kanyang mga mensahe. Yung mga himala po ay hindi lamang makakaibang pangyayari. Ang mga ito ay mga tanda na nagtuturo sa pagkilos ng Diyos. Ipinapakita nito na ang Diyos ang may kontrol sa kalikasan, sa kasaysayan, at sa kaligtasan ng tao. Halimbawa, yung salot sa Egypt ay nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos laban sa mga Diyos-Diyosan at pagliligtas niya sa Israel. Yung himala ni Christ ay nagpapatunay na siya yung ipinangakong Mesiyas. Yung katuparan ng mga propesya tungkol kay Kristo ay nagpapakita ng plano ng Diyos ay tiyak at
maasahan. Ang propesya ay ang propesya ay nagpapakita na ang Diyos ay may kontrol sa hinaharap at ang kanyang pangako ay hindi mabibigo. So, ang mga himala po at mga propesya, mga kapatid, ay hindi pangunahing layunin para magbigay lamang ng yung pagtataka, nagigilalas tayo, kundi upang ituro ang tao sa Diyos at palakasin ang pananampalataya sa kanyang salita. Pakibasa nga po, nak, pakibasa nga po ang number 4. Anyone? Amen. Sige po, go ahead po. Angelic communication. Angels were used as messengers in the Bible to deliver God's revelation. Example, Gabriel announcing Christ's birth in Luke Ayan. chapter verse 26 to 30. Salamat po. Welcome. Ilang pagkakataon, gumamit ang Diyos ng mga anghel bilang mensahero upang ihatid ang kanyang espesyal na paghahayag. Ang salitang anghel ay nangangahulugan ng messenger. Actually, sa pag-aaral natin with Doc ay malak. Kung hindi ako nagkakamali, messenger. Sila ay hindi pinagmumula ng mensahe. Sila ay mga tagapala lamang ng mensahe nagmumula sa Diyos. Kaya doon sa binasa sa Luke chapter 1 verse 26 hanggang 38 po yan pag binasa nyo ng buo. Ipinadala ng Diyos ang anghel Gabriel kay Maria para ipahayag yung kapanganakan ni Christ. Ang mensaheng ito ay bahagi ng katuparan ng plano ng Diyos sa kaligtasan. So makikita natin na kahit gumamit ang Diyos ng mga anghel, ang focus ng kanilang mensahe ay laging ang gawain ng Diyos. Lalo na ang pagdating ni Kristo at yung mga ginawa ng Panginoon. So ang ating pananampalataya po ay hindi nakabatay sa mga mensahero, kundi sa Diyos na nagsugo at sa mensaheng kanyang ipinahayag. So maglagay tayo ng, balik tayo. Yan. Okay. So, ang iba't ibang paraan po nung special revelation ay nagpapakita sa atin ng isang katotohanan na ang Diyos ay isang Diyos na nagsasalita at nagnanais na makilala ng tao. Sa pamagitan po ng kasulatan, naririnig natin yung kanyang tinig. Sa pamagitan ni Kristo, nakikita natin yung kanyang mukha at karakter. Sa pamagitan ng mga himala at propesya, nakikita natin yung kanyang kapangyarihan at katapatan. At the same time, sa pamagitan po ng mga mensahero, ipinahayag niya ang kanyang layunin. Kaya tayo pong mga nag-aaral ng theology, ang layunin natin ay hindi lamang malaman ang mga paraan ng paghahayag ng Diyos, kundi tumugon sa Diyos na nagpapahayag ng kanyang sarili sa pamagitan ng pagsamba at tapat na paglilingkod. Punta po tayo sa special revelation. Yan. Purpose of special revelation. Sabi diyan, salvation reveals the gospels and God's redemptive plan. Clarity corrects human understanding from general revelation, and guidance provides moral, spiritual, and doctrinal instruction. Kung ang general revelation ay nagbibigay sa tao ng kaalaman na mayroong Diyos at ipinapakita ang kanyang sarili o ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Ulitin ko po yung aking apo ay nangiistorbo.
balikan ko po, kung ang general revelation ay, sorry po, sorry Bibi ah. Yeah, find a charger, come on. Don't disturb me again, ha? Kung ang general revelation po ay nagbibigay sa tao ng kaalaman na mayroong Diyos at ipinapakita ang kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang nilikha, hindi nito kayang ipakita ng malinaw ang daan ng kaligtasan. Bakit? Dahil sa kasalanan po, ang tao ay may limitasyon at may maling pagkaunawa patungkol sa Diyos. Kaya po sa kanyang biyaya, nagbigay ang Diyos ng special revelation upang ipakita yung mga bagay na hindi kayang malaman ng tao sa sariling kakayahan lamang. Ang layunin nito ay hindi lamang para dagdagan ang ating kaalaman patungkol sa Diyos, kundi dalhin po tayo sa tunay na pagkakilala sa Kanya at sa kaligtasan na na kay Kristo. So may tatlong layunin ang special revelation. Ano po? Ito yung, sorry po. Yon. Magbubukas lang po ako dito para at least may nababasa ko. A minute. Okay. Anyone po, pwede pong pakiulit basahin ang purpose of this special revelation. Yes, Amen. Pastor. Purpose of special revelation. Salvation reveals the gospel and God's redemptive plan. Clarity corrects human misunderstanding from general revelation. Guidance provides moral, spiritual, and doctrinal instruction. Thank you po. Okay, may gustong pumasok kaso hindi kumain. Lamang po. Okay. So salvation ang pag-usapan muna natin. Salvation reveals the gospels and God's redemptive plan. So ang pangunahing layunin ng special revelation ay ipakita ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Paano? Sa pamagitan ng Biblia. Ipinahayag ng Diyos yung buong kwento ng pagtubos mula sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, ang pangako ng tagapagligtas, hanggang sa katuparan nito kay Jesucristo. So hindi malalaman ng tao sa pamagitan lamang ng kaligtasan. Hindi malalaman ng tao sa pamagitan lamang ng kalikasan na tayo ay makasalanan sa harap ng banal ng na Diyos, na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Si Kristo lang ang tanging tagapagligtas. Hindi rin malalaman ng tao na ang kaligtasan ay regalo ng biyaya ng Diyos sa pamagitan po ng pananampalataya. Wait lang po. Okay, so ang special revelation po ay nagpapakita na ang kaligtasan ay hindi bunga ng pagsisikap ng tao na umaakyat patungo sa Diyos, kundi ang Diyos mismo ang bumababa upang iligtas ang tao sa pamamagitan ni Kristo. So bilang mga tagapagturo po ng salita ng Diyos, ang sentro ng ating mensahe ay hindi lamang moral improvement, kundi ang ebanghelyo ng kaligtasan kay Kristo. Pangalawa, clarity. Yan. Clarity corrects human understanding from corrects human misunderstanding from general revelation. Bagamat ipinapakita po ng general revelation ang presensya at kapangyarihan ng Diyos, ang tao, dahil po sa kasalanan, ay maaring baluktutin yung katotohanan. So halimbawa, maaring makita ng tao ang kagandahan, ngunit yung kagandahan ng nilikha
Pinag-usapan natin last time yung ganda ng creation, ano. Pero dahil sa kasalanan ng tao, pwede niyang baluktutin yung katotohanan. Sambahin ang nilikha sa halip na ang may likha ang sambahin. So maaring malaman ng tao na may Diyos. Ngunit gumagawa ang tao ng sariling ideya kung sino siya. Gumagawa ang tao ng sariling Diyos niya. Maaaring magkaroon ng relihiyon, ngunit hindi magkakaroon ng tunay na pagkilala sa Diyos. So dito mahalaga ang special revelation. Nililinaw nito ang katotohanan tungkol sa Diyos at itinatama ang maling pagkaunawa ng tao. Sa pamagitan po ng salita ng Diyos, ano ang nakita natin? Nakita natin yung tunay na karakter ng Diyos. Nakita natin yung kalagayan ng tao. Ipinakita rin sa atin dito yung kahulugan ng kasalanan. At yung pinakamaganda rito, ipinakita ng Diyos ang paraan kung paano maliligtas ang tao. Amen? So, hindi natin sinusukat ang katotohanan batay po sa kultura lang. Hindi natin sinusukat ang katotohanan batay sa damdamin o kaya sa sariling opinyon. Ang salita ng Diyos ang pamantayan na nagtatama sa ating pag-iisip. Pangatlo, guidance, gabay. Provides moral, spiritual, and doctrinal instruction. Ang special revelation ay ibinigay upang gabayan ang buhay ng mga mananampalataya. Hindi lamang, sorry po, pwedeng off yung mic muna kung sino man po. Pa-mic muna, pa-off muna po ng mic. Yan, salamat po. Hindi lamang po ipinapakita ng Diyos kung sino siya. Itinuturo niya kung paano tayo dapat mamuhay bilang kanyang bayan, kanyang mga pinili. Ano po? So sa pamagitan po ng kasulatan, nagbibigay ang Diyos ng kanina sabi natin, nagpo-provide siya ng moral guidance. Kung paano mamuhay ayon sa kanyang kabanalan at kalooban. Nagbibigay ng spiritual guidance kung paano lumago sa pananampalataya. Paano ang tamang pagsamba? Paano ang tamang pananalangin at relasyon sa Diyos? Doctrinal guidance kung paano lumago sa pananampalataya. Tingnan po natin. Pag doktrina ang pinag-uusapan, ito ay patungkol kung paano natin paniniwalaan ang Diyos. Paano natin makikita yung tao, yung kalagayan ng tao, yung kalagayan ng kasalanan, yung kalagayan ng kaligtasan. So sa doctrinal pinag-uusapan po yan. Maraming nagtatalo pagdating sa doktrina. Ang iba, muntik na magpatayan. Kaya minsan magtatanong ka, ito ba ay mga lingkod pa ng Diyos? Ang Biblia po ay hindi lamang aklat ng impormasyon. Ito ay salita ng Diyos. Umuhubog sa ating puso, pag-iisip, at sa pamumuhay. So bilang tayo mga estudyante, nag-iiko ang aking. Tayo po ay nag-aaral ng theology, study of God in man. Hindi sapat na malaman natin yung tamang doktrina. Malaman mo yung tamang doktrina, hindi sapat. Ang katotohanan ng Diyos ay dapat magbago sa ating buhay at maging gabay sa ating ministeryo. Nalaman nga natin ang katotohanan pero hindi naman nabago ang ating buhay. So sayang. Di po ba? Napakahalaga ng
salita ng Diyos. Pero dapat it brings us a transformation. So ang special revelation po ay isang biyaya yan ng Diyos. Bakit? Ipinakita yung mga bagay na hindi kayang maabot ng tao sa sariling kaisipan. Kaya kanina sa pag-uusap natin, sabi diyan, salvation. So sa salvation, ipinapakita nito kung paano tayo inililigtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa clarity, sabi diyan, itinutuwid yung ating maling pagkaunawa tungkol sa Diyos at sa katotohanan. Ang dami nating natutunan before, akala natin tama na. Pero nung nagbasa tayo ng Bible, saka natin nakita something wrong. Sa guidance, ginagabayan nito ang ating pananampalataya at pamumuhay. Kaya sa huli, ang layunin po ng special revelation, hindi lamang upang magkaroon tayo ng maraming kaalaman tungkol sa Diyos, kundi para makilala natin siya, magtiwala sa Kanya, at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Punta tayo sa key distinction. Ayan po. General revelation tsaka special revelation. Pag tiningnan natin yung dalawa na yan, universal, all people. Pagdating natin sa special revelation, particular, God's chosen revelation. Sin in nature, conscience. Then sabi dito, sin in scripture, Christ's miracle. Yung general revelation cannot save. Sa special revelation, it provides knowledge of salvation. Yan, ano? Tapos limited knowledge of God, full knowledge of God's redemptive plan. Tingnan natin para mas maunawaan natin yung special revelation. Inuulit-ulit natin. Kasi nasa pundasyon po tayo, nagpupundasyon po tayo para pagdating natin sa bibliology, theology proper, soteriology, humatology, anthropology, martiology, eschatology, ecclesiology. Dito pa lang, naipupundasyon na natin yung ating kaalaman. Nag-aayos na tayo. Kumbaga sa building, inaayos na natin yung hukay. Paglagay natin ng mga haligi, eksakto, tama yung sukat doon sa mga pinag-uukay natin. So, prologyamin na sa in short. So, para mas maunawa natin, mahalagang makita po natin yung pagkakaiba nito sa general revelation. Pareho sila ng paraan kung paano ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Kaya lang, magkaiba ang kanilang saklaw, yung paraan at yung layunin. Dahil ang general revelation, ang pagpapahayag ng Diyos ay nanaabot ng lahat ng tao. Habang, 'di ba, ang general revelation, magbigay nga kayo ng isang general revelation. Naalala nyo? Anyone? Nature po. Nature. Nakikita ng lahat ng tao. Diba? Yung ganda ng nature. So dito pa lang makikita na natin yung pagpapahayag ng Diyos na abot ang lahat ng tao. Habang ang special revelation naman ay mas tiyak at malinaw na pagpapahayag ng Diyos tungkol sa kanyang sarili at plano ng kaligtasan. Yun. Oops, babalik pala ako doon. Sorry. Yan. General, revelation, universal, all people, in particular, God's chosen. Sorry, painom lang po muna, ha? Thank you. Okay. So, general revelation, universal, all people. Ito po ay tinatawag na universal dahil ito ay binigay ng Diyos sa lahat ng tao. Walang tao na walang anumang kaalaman tungkol sa Diyos dahil ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian ay makikita sa kanyang nilikha. So kanina sabi ni Sis Myrna, nature, yung kagandahan ng kalikasan, yung kaayusan ng kalawakan. Imagine hindi nagbabanggaan, Grabe, amazing yung gawa ng Diyos. Ano pa? Yung konsyensya ng tao nagbibigay ng pagkakilala sa tama at mali. Makikita natin yan sa Romans chapter 1 verse 19 hanggang 20. Kung saan ipinapakita na ang nilikha ay nagpapatotoo patungkol sa Diyos. Sabi diyan, through creation, everyone can know that there is a creator, but it does not reveal the complete message of
salvation. Tama? Special, particular, God's chosen revelation. Tinatawag naman na particular dahil ito ay particular na paraan ng Diyos para ipahayag ang kanyang sarili sa isang mas malinaw na paraan. Hindi ito nakukuha sa pamagitan ng pagmamasid sa mundo o kaya sa pamagitan ng ito ay ibinigay ng Diyos rather sa pamagitan ng kanyang salita at sa mga gawa ng redemption. Halimbawa, ang kasulatan o the Bible itself. Ano pa? Si Christ mismo bilang ganap na paghahayag ng Diyos. Mga gawa ng Diyos sa kasaysayan kung ating nababasa natin. Kaya magandang mag-attend sa church history. Tsaka sa historical subject, maganda pong umattend. Makikita nyo kung paano kumilos ang Diyos sa iba't ibang panahon. Nature, asan ako? Sin in nature, conscience. Sa pamagitan ng kalikasan at konsensya, nalalaman ng tao na may Diyos at may moral na pamantayan. Halimbawa, kapag nakita natin ang kaayusan ng universe, naunawaan natin na may makapangyarihang may likha. Kapag naramdaman natin sa konsensya yung pagkakaiba ng tama at mali, ipinakita nito na may moral na batas. Kaya lang, hindi nito sinasabi sinong tagapagligtas. Diba? Paano mapapatawad ang kasalanan? Ano ang plano ng Diyos sa pagtubos? Kulang. So sa special revelation, sin in nature, Christ, and miracles. Sa pamagitan nitong special revelation, ipinahayag ng Diyos yung mga bagay na hindi kayang malaman ng tao sa sariling kakayahan. Sa Biblia po, nalalaman natin kapag binasa natin at naituturo din sa atin at the same time ang problema ng kasalanan. Nakita natin ang pangako ng kaligtasan at nakita natin yung mga gawa ni Christ. Si Kristo naman yung pinakamataas na paghahayag ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakita natin ang karakter at ang kaligtasan ng Diyos. Sa general revelation, cannot save. Ang general revelation po ay sapat para ipakita na may Diyos at pananagutan ang tao sa harap ng Diyos. Ngunit, hindi nito ipinapakita ang paraan ng kaligtasan. Hindi malalaman ng tao mula sa kalikasan lamang kung sino ba si Christ, which is ang anak ng Diyos. Hindi malalaman ng tao sa pamagitan ng general revelation na namatay siya para sa kasalanan. Ito nga ang nakakalungkot, di ba? Ang dami nang nagtuturo na si Kristo ay namatay para sa mga kasalanan, pero ang iba, wala lang pakialam. Narinig lang, pero hindi na panampalatayanan. Which is, kailangan ang pananampalataya sa Kanya. Sa special revelation, provides knowledge of salvation. Sabi diyan, kung bakit ang special revelation po ay nagbibigay ng mensahe ng ebanghelyo. Dito natin malalaman kung bakit kailangan natin ng kaligtasan. Dito natin malalaman sino ba yung tagapagligtas. Paano tayo inililigtas ng Diyos sa pamamagitan ni Christ. So, ito yung simpleng explanation. General revelation shows our need for God. Special revelation shows the way to God through Christ. Pang-apat, limited knowledge of God under a general revelation. Limited knowledge of God. Nagbibigay ito ng tunay, pero limitadong kaalaman patungkol sa Diyos. No? Naipakita sa atin na ang Diyos ay makapangyarihan, na siya ang creator, na siya ay dapat sambahin. Kaya lang, hindi nito ipinakita ang buong plano ng pagtubos. Dito sa special revelation, ipinakakita yung full knowledge of God's redemptive plan.
Ipinakita yung buong plano ng Diyos mula sa pangako, Genesis 3:15, nagkaroon na ng pangako, di ba? Nagkaroon ng pangako sa Genesis 3:15 hanggang sa katuparan kay Kristo. Kaya dito natin maunawaan po yung tipan ng Diyos, yung covenant ng Diyos, yung gawain ni Kristo. Dito rin natin nakita yung biyaya, yung kaligtasan, yung grace, at ang pinakamaganda, yung pag-asa ng buhay na walang hanggan. Punta tayo sa summary. Anyone, pwedeng makibasa? Yung kapapasok lang, anyone? Summary, pakibasa po. O kaya kahit sino po, go ahead. Chairman. Sige po. Summary. Special revelation is God's direct disclosure of himself, especially in Scripture and Christ, giving humans what they cannot know from creation alone, the knowledge of salvation and His will. Ganda, no? Direktang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili para makita at makilala din natin siya ng mas malinaw sa pamagitan ng Biblia at ng Panginoong Hesus. Ipinakita ng Diyos yung mga bagay na hindi malalaman mula lamang sa kalikasan o sariling pag-iisip. Kaya dito sa special revelation, ipinahayag nito kung sino ang Diyos, kung ano ang problema ng tao patungkol sa kasalanan, kung paano tayo maliligtas sa pamagitan ni Christ, at kung paano tayo dapat mamuhay ayon sa kanyang kalooban. So maaring ang general revelation, maaring magpakita na may Diyos at nakita talaga natin dahil doon sa creation. Kaya lang, ang special revelation po nagpakita ng mensahe ng kaligtasan. Ito yung malinaw at ang relasyon na nais ng Diyos na magkaroon tayo. So, additional. iPhone po ang iyon. Salamat po. Ang special revelation ay hindi lamang tungkol sa Diyos. Ito ay isang imbitasyon para makilala at natin ang Diyos at tumugon tayo. So ang layunin nito ay hindi lamang para punuin ang ating isip ng kaalaman, kundi para baguhin ang ating puso. So bilang puso at buhay rather, ano po, hindi lang yung puso natin at yung buong buhay natin. So bilang mananampalataya at mga nag-aaral po ng theology, malaga na tandaan natin ito. God revealed Himself not only so that we may know about Him, but so that we may know Him, trust Him, and live according to His will. So sa huli, ang pinakamataas na pagpapahayag ng Diyos ay si Kristo. Sapagkat ang layunin, kaya natin makikita ng malinaw ang karakter ng Diyos at ang kanyang plano ng pagtubos. Tingnan natin kung anong kasunod nito. Ayun, inspiration tayo. Okay. Inspiration. Ito tayo dyan. Maya na po tayo mag-discussion. May mga tanong akong hinanda pero later